Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong October 2018, inampo ng dog lover na si Danilo Codeliego Jr. ang isang aso na may kapansanan. Ayon kay Danilo, nakita raw niya ang aso na itinapon sa basurahan kaya naawa ito at inampo ng aso. Dahil sa kapansanan ng aso, tinawag niya ito sa pangalang Putol. Ayon kay Danilo, inabot ng 2 taon bago natuto si Putol na lumakad ng gamit lang ang 2 paa. Kung tutusin, ang kwento ng aso na si Putol ay isa lamang sa milyong-milyong hayop na namumuhay ng may kapansanan, ngunit piniling mabuhay ng normal. Kaya naman sa video na ito, makikilala nyo ang 7 hayop na may kapansanan, ngunit hindi naging hadlang upang magkaroon ng masayang buhay. Number 1. Wheelchair para sa goldfish. Nakakita ka na ba ng goldfish na may suot na pampalutang? Ito ang fish floater, isang uri ng life jacket na dinisenyo para gamitin ng isda. Ang salbabida na fish floater ay naimbento upang tulungan ng isda na nakararanas ng swim bladder disorder. Ang swim bladder disorder ay isang sakit na kung saan nahihirapan ng isda na lumangoy. Kung pababayaan ng isda na hindi makakalangoy, maaari itong mamatay sa gutom. Oh no! Ito ang nag-udyok sa mga inventor upang gawa ng life jacket ang mga isda upang magkaroon sila ng normal na buhay. Number 2. Blondie, ang kalbong parot. Alam mo ba na libo-libong Pilipino ang nakararanas ng matinding pagkakalbo? Bata pa lang ay makakalbo na. Pero alam mo rin ba na pati ang parot ay nakakalbo rin? Noong 2018, ipinanganak ang ibon na si Blondie bilang maganda at masiyahing ibon. Maganda ang buhay ng parot na si Blondie sa pangangalaga ng kanyang amo na si Isabela Escobar. Pero lahat ng ito ay nagbago nang magsimulang malagas ang kanyang balahibo. Sa loob lang ng 1 taon, mabilis na nagbago ang itsura ng parot na si Blondie dahil ang kanyang balahibo agad na naubos. Kita na ang kanyang balat kaya nagmistulang nakahubad ang parot. Mukha siyang sisiw na handa ng ibenta sa kalsada. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Blondie, tinamaan raw siya ng sakit na PBF disease o Cetacean Beak and Feather Disease. Ang PBF disease ay isang uri ng virus na sumisira sa balat ng ibon. Kahit mukhang mahirap ang pinagdadaanan ni Blondie, hindi pa rin ito nawala ng pag-asa na mabuhay. Ayon kay Isabela, sobrang energetic raw ni Blondie at palaging may oras para makipaglaro. Sa ngayon, cute pa rin naman si Blondie dahil mukha siyang baby dinosaur. Number 3. Buwayang walang panga. Noong nakaraang taon sa ilog ng Florida, na-rescue ang buwaya na may nakakaawang kalagayan. Nakita kasi ito na tapyas ang nguso at ilang buwan nang hindi kumakain. Agad na hinuli ang buwaya upang tulungan dahil kung hindi, maaari itong mamatay sa gutom. Sinusubuan nila ito ng karne diretso sa lalamunan. Dahil sa kulang ng upper jaw ang buwaya, binigyan nila ito ng pangalan bilang si Jolene. Ayon sa mga veterinaryo na sumuri kay Jolene, hindi na maibabalik sa normal ang nguso nito. Maaari raw na naputol ang nguso ni Jolene matapos itong mahiwa sa umiikot na propeller ng speedboat. Sa ngayon, nakahanap ng permanenteng matitirahan si Jolene sa Gatorland, Florida, kung saan naging patok ang kanyang itsura upang bisitahin ng mga turista. Ang istorya ni Jolene the Alligator ay isang patunay na kahit ikaw ay may diferensya, kaya mong mamuhay ng normal basta't may mga tao na handang tumulong. Number 4. Aso na mahaba ang nguso. May mga aso na sadyang maikli ang nguso, ngunit sa bansang Canada, sumikat ang aso na si Esper dahil saan ka pa nakakita ng ganito kahabang nguso. May nguso ito na kasing haba ng bote ng Coke. Halos magkamukha na si Esper at ang giant anteater. Dahil sa katangian ni Esper, tinanghal ito bilang aso na may pinakamahabang nguso. Ang aso na si Esper ay alaga ni Jacob Chapman. Ayon kay Jacob, naging sagabal kay Esper ang pagkakaroon ng mahabang nguso dahil palagi itong nauuntog.
palagi rin daw natatapon ang pagkain sa bunganga ni Esper. Kung minsan, mukha raw itong nahihirapan tumakbo dahil sa tingin nila, nabibigatan ito sa kanyang nguso. Gayunpaman, hindi maitatanggi na si Esper ay isang masayahing aso. Hindi kasi siya tinatrato ng kanyang amo bilang aso na may kapansanan. Bonus na rin ang mahabang nguso dahil pwede mo itong pagtripan. Number 5. Baboy na naka-wheelchair. Noong 2014, inalagaan ng veterinaryo na si Len Lucero ang baboy matapos itong ipanganak ng may kapansanan. Isinilang kasi ito ng kulang ang paa. Pinangalanan niya nga itong Crispy Bacon. Kung gaano man kasarap ang kanyang pangalan, taliwas ito sa naging buhay ng baboy. Dahil sa kanyang kondisyon, naisipan ni Len Lucero na gawan ito ng wheelchair upang makalakad. Sumikat si Crispy Bacon sa internet dahil ito lang ang baboy na makikita mong nakasakay sa parang wheelchair. Nang dahil sa kakaibang kondisyon ni Crispy Bacon, umano ito ng samot-saring likes at followers sa social media. Si Crispy Bacon ngayon ay may 11,000 subscribers sa YouTube, 4,000 followers sa Twitter, at umani ng 1,000,000 likes sa Facebook. Ang istorya ni Crispy Bacon ay isang patunay na hindi hadlang ang kapansanan upang mabuhay ng masaya. Number 6. Ang Chihuahua na si Turbo Roo. Noong 2023 sa siyudad ng Indianapolis, ipinanganak ang aso na may kapansanan. Kung si Crispy Bacon ay walang paa sa likuran, ang aso naman na ito ay walang paa sa harapan. Mabuti na lang at kahit may kapansanan ng aso, nakahanap ito ng pagmamahal sa veterinaryo na si Ashley Looper. Pinangalanan ni Ashley ang kanyang bagong fur baby bilang si Turbo Roo. Ginamit ni Ashley Looper ang kanyang pagiging veterinaryo upang gawa ng wheelchair ang aso. Inabot ng 2 buwan bago nasanay si Turbo Roo sa kanyang bagong paa. Hindi man perpekto ang gulong na nagsilbing paa ni Turbo Roo, nakatulong naman ito sa aso upang kahit papaano, maging masaya siya sa buhay. Umaasa si Ashley Looper na sana ay magsilbing inspirasyon si Turbo Roo sa lahat ng dog owner at makita ang kanilang aso bilang espesyal kahit ano pa man ang kondisyon nito. Number 7. Ang aso na si Duncan Lu. Nakita mo na ba ang pinakamabilis na aso na 2 lang ang paa? Siya ang aso na sumikat sa internet dahil sa pambihirang determinasyon para mabuhay ng normal. Ito ang aso na si Duncan Lu. Pinanganak si Duncan Lu noong year 2013 nang may kapansanan at kulang ang paa. Inampon ng organisasyon na Panda Paws Rescue ang aso kung saan siya ay nalagaan at sinukatan ng wheelchair. Yun nga lang, nakita ng mga doktor na ayaw ni Duncan ng wheelchair at mas gusto nito ang tumakbo ng nakataas ang kalahating katawan. Kung makikita mo lang kung paano tumakbo at tumalon si Duncan, hindi mo aakalain na may kapansanan nito. Mas maliksi at mas bibo pa nga si Duncan kumpara sa ibang aso. Sa ngayon, si Duncan ay nagsisilbing role model sa lahat ng people with disability na huwag tayong malungkot kung meron tayong kapansanan. Sila ay mga hayop lamang, ngunit sinong mag-aakala na meron pa lang tayong makukuhang leksyon at aral sa panunood sa kanilang buhay. Kaya kung ikaw ay may kapansanan, palagi mong iisipin si Duncan Lu, si Crispy Bacon at si Turbo Roo bilang pruweba na lahat tayo ay may kakayahan na maging masaya. Teka lang ha, meron lang akong konting shoutout. Hello kay Angelica Lin. Hello rin kay Cyrus Hingpit. What's up kay Elmer Soberano. Shoutout kay Rizaldi Villaluz. Jairus at happy 7th birthday kay Jairel Marzo. Langguing family, Ocampo family at belated happy birthday kay Andre. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan sa iba pang mga hayop na ipinanganak na may disabilities. Eto at enjoy the video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga lahi ng kambing. Alam mo ba na may 200 breed ng kambing ang nagkalat sa mundo? May kambing na mahilig umakyat ng puno.
Meron ding kambing na malaki ang sungay, pero meron palang kambing na ganito ang mukha. Sa maniwala ka man o hindi, yan ay isang kambing. Hindi ito anak ng maligno o engkanto at lalong hindi ito naanakan ng tao. Ang mga kambing na to ay may kondisyon na tinatawag na cyclopia. Wala silang mahabang uso kaya wala silang buto sa pagitan ng mata. Maaaring iisa lang ang kanilang mata pero madalas ay magkadikit ang kanilang dalawang mata. Ang creepy nilang tignan at mukha silang matandang tao na nakasimangot. Maski ang mga tao ay pwedeng ipanganak na may ganitong kapansanan. Ilang beses na nga itong naibalita sa TV. Pinaniniwalaang isa sa bawat 20,000 na kambing ang pinapanganak ng may ganitong kondisyon. Kung ngayon ka lang nakakita ng cyclopia, ito, ngayon ka lang din ba nakakita ng ganito kapangit na kambing? Maraming netizens ang hindi makapaniwala kung isa nga ba itong kambing. Mukha silang alaga ni Satanas. Ito ang breed na Damascus Goat at espesyal ang lahi nito. Mataas ang kalidad ng karne ng mga Damascus Goat kaya mahal itong ibinebenta sa merkado. Masipag rin daw itong maglabas ng gatas. Ang tanong, willing ka bang uminom ng gatas galing sa mukhang halimaw na kambing? Alam mo ba na may 50 breed ng baboy ang pwedeng alagaan ng mga farmer? May baboy na kulubot, may baboy na madilaw, pero kung minsan, may baboy na dalawa ang mukha. Noong January 2019, nagulat ang mga residente ng Sultan Kudarat matapos may biik na ipinanganak na dalawa ang mukha. Meron itong 2 nguso at 3 ang mata. Salitan pa nga itong dumidede sa kanilang nanay. Ayon sa nag-aalaga na si Adelita Dalipe, pinangalanan niya itong Mara Clara. Pero dapat si Karamia na lang ang pangalan ng baboy. Ang tawag sa kondisyon na ito ay polycephaly. Nangyayari ito kapag hindi natapos ang paghihiwalay ng 2 kambal habang nasa loob pa lang ng sinapupunan. Maski ang mga tao ay pwedeng ipanganak ng may ganitong kondisyon. Madalas na may ganitong kapansanan ay hindi nabubuhay ng matagal. Karaniwang inaabot lang ng 1 hanggang 3 araw ang buhay ng hayop na may polycephaly. Sayang naman kung hindi pala lumalaki ang mga baboy na 2 ang ulo. Mukhang panalo pa naman sana yun sa handaan pag 2 ang ulo ng baboy. O ito, nakakita ka na ba ng baboy na sobrang balbon? Ito ang tinatawag na Mangalitsa pig. Kung ang iba ay ayaw sa mataba na mabalbon, ang Mangalitsa pig ang siguradong magugustuhan mo. Ang cute, para silang mabahong cotton candy. Mabilis mong may kilala ang Mangalitsa pig dahil sa makapal nitong buhok. Ito ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa lamig. Unang pinarami ang Mangalitsa pig sa bansang Hungary noong 1833. Ginamit ang kanilang taba para bumuo ng lard na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Isa rin ito sa pinakamahal na karne sa merkado. Ang 1 kilo nito ay 3 beses na mas mahal kumpara sa ordinaryong baboy. Ito raw kasi ang baboy na may pinakamasarap na karne. Sila na nga ang pinaka-cute, sila pa ang pinakamasarap. Wow, sana all cute na, yummy pa. Sa ngayon, dumarami na ang farmer na nagkaka-interest mag-alaga ng Mangalitsa pig. Dito sa India, nagkalat sa kalsada ang mga baka. Ang mga baka ay sagradong hayop sa kanilang bansa kaya walang tao ang nananakit sa kanila. Ayon kasi sa Hinduismo, ang mga baka ay ang nagkatawang hayop ng kanilang Panginoon na si Vishnu. Dahil sa kanilang paniniwala, nagkagulo ang mga tao sa probinsya ng Uttar Pradesh matapos may isinilang nakakaibang baka. Nangyari ito noong June 2017. Meron kasi itong ulo na nahahawig sa tao. Ayon sa mga saksi, ito raw ang kanilang Panginoon na si Vishnu na nagkatawang tao. Dahil dyan, inilagay nila ang namatay na baka sa loob ng salamin upang mapreserba ang katawan nito. Binisita naman ito ng libo-libong namamanata ng Hinduismo. Agad naman itong pinabulaanan ng mga siyentipiko dahil kung ang siyensya ang tatanungin, ang baka na isinilang na may kakaibang anyo ay hindi sagrado at hindi dapat sinasamba.
Isa lamang itong genetic anomaly kung saan ang bakang isinilang ay hindi nabuo ng maayos habang ito ay nasa sinapupunan. Sa kasamaang palad, agad ding namamatay ang mga baka na isinisilang ng may ganitong komplikasyon. Pero, hindi lahat ng genetic mutation sa baka ay nakasasama. Ang halimbawa nito ay ang Belgian Blue Cattle. Sila ang mga Superman sa mundo ng mga baka. Meron itong genetic mutation na nagdudulot ng sobrang paglaki ng kanilang muscle. Kitang-kita ang pagiging maskulado ng baka na to. Lumalaki ang kanilang muscle dahil sa kondisyon na tinatawag na double muscling. Nang dahil sa double muscling, abnormal ang paglaki ng kanilang muscle. Ngayon, kung hahamunin mo ng suntukan ang baka na to, siguradong hindi ka mananalo. Pero, dapat mong malaman na may mga kapansanan na sinadyang gawin ng mga tao. Ang halimbawa nito ay makikita sa kabayo na pinangalan ng El Rey Magnum. Pinanganak ang kabayo na to noong year 2017 sa Orion Farm, Massachusetts. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang kabayo. Ngunit kung titignan ng maigi, mapapansin mo ang nakaumbok nitong uso na pawang kakaiba sa lahat ng kabayo. Mukha raw itong cartoon character. Nabuo ang kakaibang itsura ni El Rey Magnum dahil sa siyensya at selective breeding. Ang selective breeding ay ang mabusising pagsasama ng dalawang hayop para magsilang ito ng anak na may kakaibang itsura. Dahil sa kanilang sipag, nakabuo sila ng napakagandang kabayo. Pero mukhang may humahamon sa titulo ng pinakagwapong kabayo. Nakakita ka naman ng kabayo na ganito kaganda ang buhok at ganito katikas ang katawan? Kung hindi pa, pues siguradong mamamangha ka sa kagwapuhan ng kabayo na si Frederick the Great. Isa itong breed ng kabayo na tinawag na Frisian Horse. Kilala ang lahi ng kabayo na to sa kanilang malaking pangangatawan at mahahabang buhok. Ang kabayo na si Frederick ay pinanganak sa isang farm sa Arkansas Ozark Mountains. Dahil sa kagwapuhan ni Frederick, minsan na itong lumabas sa ilang programa sa telebisyon. Sino sa tingin mo ang mas gwapo? Si El Rey Magnum o si Frederick the Great? Para sa last nating hayop, gusto kong makilala mo ang Jacob Sheep. Hindi ito ang pangkaraniwang tupa na cute at mabalbon. Sobra akong nawiwirdohan sa tupa na ito dahil ito lang ang tupa na may 4 na sungay. Mukha silang kontrabida sa mga pelikula. Nagmula ang lahi ng Jacob Sheep sa bansang United Kingdom noon pang 19th century. Siguradong hindi mo inakala na ganito pala karami ang mga kakaibang hayop. Aso na maikli ang katawan. Ang aso sa video ay si Quasimodo. Isa siyang German Shepherd at kapansin-pansin ang maikling katawan nito na parabang wala itong leeg. Ang kakaibang kondisyon ni Quasimodo ay tinatawag na short spine syndrome. Isa itong genetic disease kung saan ang kanilang gulugod o backbone ay kinukulang ng buto. Dahilan kung bakit maikli ang kanilang katawan. Dahil sa kapansanan ni Quasimodo, nahihirapan itong gumalaw, hindi gaya ng ibang normal na aso. As soon as I got him home, I realized how much he does enjoy life. I think anybody that sees him kind of falls in love with him. Kung tutuusin, hindi lang si Quasimodo ang merong ganitong kondisyon. Marami na ring aso ang na-diagnose ng may short spine syndrome. Gayunpaman, hindi ito naging balakid sa mga aso dahil tuloy pa rin ang buhay para sa kanila. Kung tutuusin, maraming nakapansin sa pagiging cute ng mga aso na to. Ang cute pa nga nilang umakyat ng hagdan. Aso na 2 ang paa. Ito naman ang aso na si Deuce the Wonder Dog. Tinawag siyang Wonder Dog dahil kahit 2 lang ang kanyang paa, namumuhay pa rin ito na parang normal na aso. Mahilig pa nga itong tumakbo at palagi nakikipaglaro sa mga kapwa aso. Ayon sa may-ari na si Gene Gebowski, napulot niya sa basurahan ang aso na si Deuce noong 2 pa lamang ito. Naawa si Gene Gebowski sa aso dahil kung pababayaan niya ito sa basurahan, siguradong mamamatay ang aso. Pagkalipas ng maraming rehabilitation program, ang aso na si Deuce ay natutong mamuhay na parang normal na aso. Dahil sa determinasyon ng aso na si Deuce, maraming netizens ang humanga.
Pinatunayan kasi niya na hindi balakid ang kapansanan sa pagkakaroon ng masayang buhay. Been such an inspiration that he just proves that nothing is impossible. Sa ngayon, masayang namumuhay ang aso na si Juice kasama ang kanyang amo sa edad na 5 taon. Bulilit na baka. Dito sa probinsya ng Bangladesh, may kilala mo si Kazi Mohammed at ang kanyang baka na pinangalanang Rani. Kakaiba ang kondisyon ni Rani dahil pinanganak ito na may dwarfism. Ang dwarfism ay isang genetic abnormality kung saan hindi ito lumalaki. Dahil sa kanyang komplikasyon, meron lamang itong taas na 20 inches at bigat na 75 pounds. Sobrang cute ang pangangatawan ni Rani kaya maraming taong bumibisita para lang ito masilayan. Kahit may kapansanan ng baka, hindi nagkulang sa pag-aalaga si Kazi Mohammed para busugin sa pagmamahal si Rani. Gayunpaman, noong August 2021, namatay ang baka na si Rani dahil sa pamamaga ng bituka. Namatay si Rani sa edad na 1 buwang gulang pa lamang. Maikli lang ang itinagal ni Rani sa mundo, ngunit patuloy siyang mabubuhay sa alaala ng mga taong napasaya niya. Hindi lang siya ang pinakamaliit na baka dahil siya rin ang pinaka-cute na baka. Kambing na may mahabang tenga. Dito naman sa bansang Pakistan, may kilala mo ang kambing na pinangalan ng Simba. Sumikat sa internet si Simba dahil pinanganak ito na may mahabang tenga. Umabot ito ng 21 inches. Ayon sa may-ari kay Simba na si Muhammad Hassan, hindi kapansanan ang tingin niya sa tenga ni Simba kundi isang milagro. Marami kasing tao ang napapasaya ni Simba sa tuwing nasisilayan ang kanyang tenga. Para hindi mahirapang maglakad si Simba, ginawa nila ito ng lalagyanan para hindi palagi nakasayad sa lupa. Pinanganak si Simba noong July 2022, ngunit sa edad na 1 taon, namatay rin ito noong April 2023. Sobra ang pagdadalamhati ni Muhammad dahil minahal na niya na parang anak ang kambing. Ayon kay Muhammad, inilibing niya ang kambing sa kanilang bakuran para mabisita niya ito araw-araw. Jericho the Yak. Nakakita ka na ba ng yak? Ito yung hayop na mukhang baka at may mahabang sungay. Pero sa mapapanood mo, may kilala mo ang yak na may pinakamahabang sungay. Ito si Jericho at siya ang alaga ng mag-asawa na sina Melody at Hugh Smith. Kung ang ibang yak ay may sungay na pahaba, ang sungay ni Jericho ay kulot at pababa ang tubo. Pinanganak si Jericho noong 1999 na may normal na pangangatawan, ngunit sa paglaki nito, unti-unting humaba ang sungay ni Jericho. Umabot pa nga ito ng 136.4 inches. Yun nga lang, may masamang nangyari kay Jericho. Namatay ito noong year 2019 sa edad na 20 years old. Gayunpaman, hindi matatawaran ang kasiyahan na binigay niya sa kanyang amo. He's just added a whole nother level of excitement and blessing to our family and our farm here. Squirrel na kulang ang paa. Noong 2016, nakunan sa video ang squirrel na may kakaibang paraan ng paglalakad. Gumagamit lang ito ng 2 kamay habang nakataas ang kalahating katawan nito. Pagkalipas ng 1 buwan, muli na lang namataan ang parehong squirrel. Saka lang nila napag-alaman na ang squirrel sa video ay pilay at baldado ang kalahating katawan. Dahil dyan, naisipan ng mag-asawang Jerry Moss at Sarah McNeil na hulihin ang squirrel at bigyan ito ng wheelchair. Maraming netizens ang naaliw sa wheelchair ng squirrel dahil sino mag-aakala na pati pala ang mga squirrel ay nangangailangan ng tulong ng mga tao. Ahas na 2 ang ulo. Ito ang ahas na sina Ben and Jerry at pagmamayari ito ng YouTuber na si Brian Barczyk. Ayon kay Brian Barczyk, sabay niya itong pinapakain ng daga kahit iisa lang ang bituka ni Ben and Jerry. Dahil sa kakaibang kondisyon ng ahas, maraming netizens ang natutuwa sa tuwing nakikita ito. Alam mo ba na isa sa bawat 100,000 lang ng ahas ang pinapanganak na may ganitong kondisyon? Ang tawag rito ay polycephalic o yung hayop na mayroong 2 ulo. Aso na parang tao kung tumayo. Ang last sa ating mga bida ay ang aso na si Faith.
Sumikat sa buong mundo ang aso na si Faith dahil pinatunayan ng aso na to na walang imposible kung ito ay gugustuhin mo. Dalawa lang kasi ang paa ni Faith ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay makalakad. Ang may-ari kay Faith ay si Jude Stringfellow at masugid niya itong inalagaan kahit noong ito ay tuta pa lamang. Ayon kay Jude, naturuan niyang tumayo sa dalawang paa si Faith sa tuwing pinapakitaan niya ito ng peanut butter. Ang peanut butter kasi ay ang paboritong merienda ni Faith. Noong 2014, namatay ang aso na si Faith sa edad na 11 anyos. Kahit wala na sa mundo ang aso na si Faith, naging inspirasyon siya na kahit ikaw ay pinanganak na may kapansanan, pwede ka pa ring mabuhay ng masaya. Ikaw, alin sa mga hayop na inyong napanood ang pinakakinagiliwan mo? Ako kasi, natuwa ako kay Quasimodo. I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin ang napili mo. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!